Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong post ang balita ngayon. Pahayag ito ni Senator Marcoleta. Kung sakasakali pong ituloy nila ang pag-aresto sa akin, ako po ay sasama sa kanila peacefully. Iginiit ni Senator Rodante Marcoleta na hindi siya lalaban o manlalaban sakaling arestuhin kaugnay ng mga reklamong plunder at indirect bribery na isinampa laban sa kanya kaugnay ng umano'y hindi pagdideklara ng campaign funds mula kina dating Quezon City Representative Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotle Diray. Sa panayam sa ganang mamamayan ng Net25, sinabi ni Marcoleta na nakarating na sa kanya ang impormasyon tungkol sa umano'y nalalapit na pag-aresto. Sabi niya, nabalitaan ko na. Kaya nga ako nagpapayag ngayon. Kung sakasakali pong ituloy nila ang pag-aresto sa akin, ako po ay sasama sa kanila peacefully. Ibig sabihin, I will not resist sapagkat tungkulin po yon ng arresting officer. Alam ko naman po yung tuntunin kung paano ka aarestuhin. Talagang ganyan. Wow. Sabi niya, ako naman ay dahil sa ginawa kong pakikipaglaban tungkol sa katwiran at sa umiiral na batas, kung ito ang magiging kabayaran ng pagtatanggol ko sa ating bansa, sa ating mga kababayan, nasa kanila po yun. Wala akong alam na aking nilabag na batas. Yun pong kanilang mga asunto ay puro imbento lang. Pero ako, sabi niya, imbento lang, walang kaugnayan po sa public funds. Wala po akong ninakaw. Ang tanging kasalanan ko lang po sa kanila, hindi sa taong bayan, ay yung pilitin ko po na ituloy ang pagdinig dyan sa flood control projects anomaly na yan. So, yon ang kinakapit nila. Pribadong pera na itinulong sa akin, papaano naging public? Papaano naging plunder yun? Kung ang taong karaniwan na hindi naman mga abogado nagtataka paano po kayo nadawit sa pagnanakaw ng pera ng bayan? Ewan ko kako sa kanila, pero mag-iimbento sila ng kahit anong iaakusa sa akin para lang maaresto nila ako at matigil na ng tuluyan yung pagdinig sa Blue Ribbon. Nauna nang naghain si Senator Marcoleta ng counter affidavit sa Office of the Ombudsman kung saan vehemently and categorically niyang itinanggi ang aligasyong bumubuo sa mga inirekomendang kasong kriminal laban sa kanya. Patuloy naman, iginiit ng senador na walang batayan ang mga reklamo at bahagi lamang umano ng maito ng pagtatangkang patahimikin siya at pigilan ang mga pagdinig sa kanyang isinusulong sa Senado. So, napakalungkot po na pangyayari ito kung sakaling matuloy. Ako, kahit hindi ako abogado, napakadaling intindihin ang isinampang plunder case kay Senator Marcoleta. Wala akong nakikitang batayan na sampahan ng plunder ang isang tao na wala naman siyang kinuha na nagpayaman siya gamit ang pera ng taong bayan. Yan ang plunder. Very simple. Pundo ng bayan, ikaw government official ka,
Sa halip na gamitin mo yung pera ng taong bayan para sa tao, ginamit mo para sa sarili mo. Ganun lang kasimple ang plunder. Nasaan ang pera ng taong bayan dito sa inirereklamong ito? 3 individuals nag-contribute ng sarili nilang pera para sa kanyang kampanya nung nakarang eleksyon. At ginamit yon at nanalo siya. So, yung tanging kasalanan sana niya is bakit hindi niya idineklara sa statement of campaign expenses. So yun, inimbestigahan ng COMELEC, ang desisyon ng COMELEC, walang kasalanan si Marcoleta. So, bakit napunta sa plunder ang kasong ito? So alam na natin, agree ako sa sinasabi ni Senator Marcoleta na ito paraan para patahimikin siya. Kasi siya ang isa sa mga senador na naglalayon talaga na ituloy ang investigasyon sa flood control anomaly. At ngayon, kung makukulong siya, so be it, sabi niya. So dalawa na sila ni Senator Jinggoy doon, no, kakulong. Sabi nga na Senator Amy, after Marcoleta, ang isusunod daw nila na kasuhan at ipakulong si Senator Amy. So ubusin nila ang mga senador kasama sa Cayetano Black. Again, ang nakikita dyan, connected ito sa impeachment case ni BP Sara. Umaasa sila na kung maraming senador na mapapakulong nila is bababa yung bilang ng conviction votes. Kasi ang nakalagay sa Constitution, dapat 16 of all members of the Senate. Umaasa itong powers that be, Malacanang Bayan o ano, na pag nabawasan na nila, example, wala na si Jinggoy, wala si Bato, wala si Marcoleta, and then mawawala pang isa, o di -4, 20 na lang. Kunin mo ang 2/3 ng 20, so 7, hindi 7, 6 point something. So mga ang 2/3 na lang 13. So kung 13, 13 yung majority black, ay makonvict na nila si BP Sara. Ganon yata ang gusto nilang mangyari. Sige, tignan natin kung magtatagumpay sila. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Mao ni si kuya nga mag-atop sa iyang balay matagan og yero. O abot na gid si kuya sa iyang balay. So mao ni ang balay ni kuya nga iyang lisdan og yero. O mao ni ang nadaot na nga mga yero ni kuya. So ilisana na gyud. So guba na gid ang balay ni kuya og gid nga daan na kay niya ang yero. So loigid kay ang kaimta ni kuya kay kung ulan dili na gid siya maka kay sa iyang abuan kay tuwa na kaayo sa iyang balay. Pila na ni katuig kuya ang imong balay nga nainani na nga nanay mga buslot og tulo na kayo kung uulan. Unom na ni katuig pero daan niya sin ba? Mga daanab. So unom na katuig. So na kay anak kuya? Wala pa. Wala pa kay anak. So si kuya walay anak. So unom na katuig ang iyang balay. So inani na busa pulihan na og yero. So natagaan man kag yero kuya, makatop na ka karon. Makatop na kay. Salamat sa Ginoo. Salamat sa pagtabang.